ano lang yan, parang ang dating ni George, kunyari 50-50, di ba? Pwedeng disqualify, pwedeng hindi, pwedeng ma-proclaim, pwedeng hindi. Mga ganyan. Ganyan style nila sa Comelec eh. Pero may niluluto yung mga yan. Una, sabi ko nga doon sa mga commissioner at mga direktor, hindi utos ng Pangulong Bongbong Marcos yan. Yung boss nyo, ang huling nagsalita bago nagalit si Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa, pinabanggit ni George Garcia yung pwede daw mag-cancel ng registration kahit nakaupo na. Ang sinasite niyang example, si Anwaray. Iba yung kaso ni Anwaray. Nag-assume sila ng seat sa Kongreso, 2 seats, kahit na 1 seat lang yung nakalagay. Ibig sabihin, gumastos ang gobyerno ng daang-daang milyon para sa proyekto ng congressman nila na wala naman talaga sa batas. Wala kaming nilalabag na ganon. Tatatlo yung kaso sa amin, house-out talaga. Diba? Hindi daw kami rehistrado, kaya dapat tanggalin yung rehistro namin doon. Rehistrado nga, kaya nga pinapatanggal yung rehistro eh. Pangalawa, vote buying, na wala naman kami inabot kahit piso. At yung pangatlo, promoting violence daw tantamount to mass murder in the Philippines. Kami nga ang nakikipag-away sa teroristang NPA. Kami pa yung kinasuhan ng kalyado ng NPA ng promoting violence. Masabi ko sa inyo, ating mga kababayan, sa ating mga pulis, sundalo na bumoto sa amin, sa ating mga OFWs, napakarami naghihirap sa bansa. Gusto ng pagbabago sa bansang ito at sa 2 milyong Pilipino na bumoto sa Duterte Youth Party List. Ayaw kaming paupuin ni George Garcia. Ang daming sinasabi. Wala naman siyang equal treatment para sa napakarami pang party list na may kaso. May party list doon, citizenship nung mismong hindi Pilipino, yun ang kine-question, nakakaupo naman sila. May party list doon, kinakasuhan na mismo ng Republika ng Pilipinas para matanggal kasi may namamatay na terorista, nakabanggit yung pangalan ng terorista, nakakaupo sila. Bakit hindi pantay yung treatment? Hindi sana lahat na lang na may kaso, huwag niyo pa upuin. Bakit kami? Kami lang sa Kongreso ng Pilipinas ang nagpapanukala na lahat ng kurakot at mandarambong bigyan ng death penalty, wala nang iba. Kami pa na hindi bumibili ng boto, kami pa ang nakasuhan ng vote buying. Bakit naman ganyan? Ba't ba kayo nag-abogado? Para i-twist yung batas, para lang doon sa discretion ninyo. Sinasabi nyo, abogado kayo, tapos tinitwist nyo para pahirapan ang mga Pilipinong bumoboto. Eto na nga lang ang pagkakataon na merong tiwala ang mga Pilipino sa gobyernong ito, bumoto at makita yung binoto nila na maging pinuno ng bansa. Kami, sinasabi ko sa inyo, wala kaming ibang pangarap kung hindi umupo sa Kongreso, makipag-away sa mga makakaliwang grupo, makipagdebate, at tulungan ang ating mga pulis at sundalo, ubusin ang mga teroristang NPA sa mga bundok. Yun ang pangarap namin. Bakit kung kailan uupo yung pinakabatang PM Mayor, uupo yung kahit sa isang taga-PNPA, binoto ng kanilang mga kasamaang pulis at sundalo para maging kinatawan? Bakit gaganituhin nyo parang business as usual? Kasama to sa mga party list na pwedeng lokohin, paglaruan. Sinasabi ko sa inyo, kaya nagagalit ang Pangulong Bongbong Marcos bigla pagkatapos mo magsalita, George Garcia, ng pamumulitika sa amin. Alam niya ang epekto sa ating mga tropa ng gobyerno ng ginagawa mo. Baka hindi mo alam. Sir, I would like to get a comment from Chair Ronald and kay Attorney Ferdito Pasio. Kanina sinabi ni Attorney Harold, kailangan ma-impeach yung mga commissioners ng Comelec kasunod ng mga naging irregularidad sa Commission on May 12 elections. Your thought on this, Chairman Ronald and Attorney Ferdy? Alam niyo, sabihin ko sa inyo, ako ay naging chairman rin ng isang komisyon, naging head of agency. Minsan, ikaw lahat kayo appointee ng presidente, nag-uusap-usap kayo doon, ano bang gusto ng presidente? Pasip-sipan kayo dyan. Di ba? Kaya sa tingin ko merong nagbulong kay Chairman George Garcia, pare, i-disqualify mo yan. Tapos siya naman, sasabihan niya yung mga kasama niya, ang utos, i-disqualify yan. Kaya sabay-sabay silang pumirma nung sa NBOC na i-hold muna. Masabi ko, sa mga kasamaang commissioner,
kahit doon sa mga direktor ng COMELEC na nag-recommend na i-hold kami. Pag kayo kinasuhan, lalo na yung mga direktor na nag-advise daw sa NBOC na i-hold kami, pag kayo kinasuhan namin sa ombudsman, hindi nyo na kayang i-claim na inutusan lang kami. Kayo na nagtatrabaho habang buhay sa COMELEC, pag kinasuhan kayo sa ombudsman, kayo ang mananagot. At kailan nyo marirealize na hindi inutos yan ng Pangulong Bongbong Marcos? Dahil pagkatapos magsalita ng inyong head of agency, dun lang nagalit ng todo si Pangulong Bongbong Marcos, pinagre-resign na lahat ng heads of agencies. Natapos na. Kumbaga, ang dami nang nangyari. Natalo yung kandidato ng administrasyon sa Zamboanga, sa Davao, sa Cebu, sa Maynila. Nag-announce na ang Pangulong Bongbong Marcos, tama na ang pamumulitika, naghahanap na ang taong bayan ng aksyon. Tama na yung business as usual. Sino ang huli na namumulitika ng todo? Chairman George Garcia, ang inyong head of agency. Kaya kung sinasabi niya sa inyo, mga commissioner at sa mga direktor, hindi, ito yung utos sa taas. Alam nyo na hindi utos ng Pangulong Bongbong Marcos yan. At isa pang sinasabi ko, lahat pinagpa-file ng resignation, kahit yung taga-civil service chairman nag-file ng resignation, bakit Chairman George ayaw mo i-file ng resignation? Wala kang tiwala kay Bongbong Marcos? Yung nag-appoint sa'yo, kinakabahan ka? Yan ang i-accept na resignation? Sa dami ng anomalya na sinabi ni Attorney Harold Respicio, alam mo, pag nawala si George Garcia dyan at may umangat na commissioner na chairman, ma-recommend ko kay Ninong ko Bongbong Marcos, kahit tuling beses na lang, Ninong, i-appoint nyo to. Itong magaling na talagang hinahanap ang problema sa eleksyon at sinusolusyonan lamang. Wala siyang pakialam sa mga politika, hinahanap niya yung palpak do sa sistema, yun ang gusto niyang baguhin. At anong ginawa sa kanya? Siya ba ang dinenay rin, sinuspend ng proclamation? Ganitong klaseng mga leader ang kailangan i-appoint dyan sa COMELEC, Ninong Bong. Kung gusto niyo talaga at sincero kayo ng pagbabago at pagreforma sa ating bansa, alam niyo, nagbigay kayo ng konting liwanag, konting liwanag lang. Kasi, ang sinasabi ni Senator Amy Marcos, iba na yung nagpapatakbo sa bansa. At ako bilang dating head of agency, alam ko yan, na napakaraming heads of agencies, kung ano-ano lang ang pinag-aasikaso dyan, kung hindi magsipsip sa Malacanang, gumawa ng kababalaghan sa kanilang mga ahensya, mamulitika. Nagsawa si Bongbong Marcos. At kailan niya ginawa yun? Nung ang huling head of agency na namulitika, pinaglalaruan ang boto ng 2 milyong Pilipino, ay si George Garcia ng COMELEC. Chairman, bago sagutin ni Attorney Ferdy yung about sa impeachment, tama po ba, you will be, confirmation, you will be filing against COMELEC commissioners before the Ombudsman? Wala pa. Sabi ko lang na sa lahat ng nakikinig sa mga utos-utos, kasi uso na sa mga ahensya yung, uy, utos sa Malacanang, disqualify yan, ganyan. Utos sa Malacanang, i-hold yan. Nagwawala na yung mismong boss ng Malacanang sa dami ng politiko na nakikiusap sa iba't ibang sekretary na itong utos niya. Ang utos na yun, mag-resign kayo lahat para bigyan siya ng tsansa, mabago man lang ng konti yung bansa. At kayo ang huling nakakontribute dun sa galit ng taong bayan sa kanya, kayo sa COMELEC. On the impeachment. Before I answer that, hindi ko mga pala nakakongratulate si Chairman Cardema, no? Chairman, congratulations, grabe. 2.3 million, talagang lumaki ang boto niya, no? Grabing laki. Oo, ng boto. Oo. Chairman Cardema. Anyway, yung kay Raul Manuel naman, grabe, hindi na dagdagan. Nagka-backlash yung kay Raul Manuel. May backlash, di ba? Nagalit yung mga tao. Ayun naman, no? Anyway. Bilib ako rito kay Chairman eh. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya sa ninong niya. Hindi ka pakinggan tinanggal ka nga sa National Youth Commission eh. Ikaw naman, ilang buwan na lang eh. Binastos ka pa. Naniniwala ka pa ba ron? Ako, kumpari ko rin yun eh. Pero mabilis ako nawala ng pananampalataya. Anyway, to answer that, actually, pwede naman mag-file
Hello, pwede mo naman mag-file sa ombudsman, pero futile at the moment kasi impeachable yung chairman and members of the commission. They cannot be removed by the ombudsman. Although walang mawawala, hindi lang ma-actionan. Whatever facts na found ng ombudsman stays there until matapos yung term. Ano? At any rate, may alam po ako na nag-aaral na ng impeachment complaint both against the president and the chairman. The chairman, ang alam ko si chairman lang eh. Pero sasabihin nyo, anong chances? You don't have a snowball's chance in hell. Of course, alam naman natin, super majority sila sa House. But for whatever it may be worth, because some people will not take this sitting down. You have to do something, kahit alam mong doomed. Pero at least, malalagay sa spotlight yung mga sinasabi ni Attorney Harold. And isa pang suggestion ko, anyway, yung representative, yung sitting and re-elected representative ng Duterte Youth Party List, si Congresswoman Trixie Cardema, ay Vice Chairman ng Committee on Suffrage. Siguro pinakamaganda mag-hold tayo ng, ito yung talagang makabuluhang hearing, hindi yung Quadcom. Mag-hold ng legislative hearing doon sa mga issues na sinasabi ni Attorney Harold, invite resource speakers like him, like Attorney Chong o kung sino pang mga IT experts para makita with the end in view of formulating new legislation to address these concerns para sa 2028 ay wala na yung mga sinasabi ni Attorney Respicio. Pwede yun eh. Etong darating, all you need is a resolution from the committee or privilege speech and then i-refer sa committee. Mas madali nga eh. Kasi pag privilege speech ni Congresswoman Trixie, hindi na i-refer sa proper committee, sa committee na lang niya. Yan. So para naman, ma-redeem naman natin sarili natin. 2028, malinis ang ating eleksyon. It will benefit all of us na malinis ang eleksyon. Interesado rin ako kasi baka tumakbo kong senador sa 2028. Dapat malinis ang eleksyon. Biro lang po, biro lang.